Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome na ulit sa ating daily morning devotional. It's February 1, entitled Christ Exemplify God's Law. So si Kristo ang halimbawa ng kautusan ng Diyos. Atin po itong pag-aralan ng mabuti. Sabi sa ating text, "Then said I, Lo, I come in the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God, yea thy law is within my heart." So mapapansin natin dito na ang Diyos ay ang kautusan ng Diyos ay nasa ating mga puso at kinakailangan tayong matuwa at magalak dito na yung kanyang kalooban ay ating masusunod dahil ito'y nakaukit na sa ating mga puso. In the councils of heaven, it was determined that there must be given to mankind a living exemplification of the law. Having decided to make this great sacrifice, God left nothing obscure, nothing indefinite in regard to the salvation of the human race. Ang konseho ng langit, mga kapatid, dinetermine, pinapahayag sa atin na ibinigay sa atin yung pagpapala, ang kaisa-isa niyang anak upang maging halimbawa ng kanyang kautusan. Upang makapag-decide tayo na ang kanyang ang Panginoon ay nakapag-decide na ibigay sa atin yung dakilang sakripisyo na ang Diyos ay hindi niya ipapahintulot na may mawala sa atin, na may mapahamak sa atin. Kaya sa pamamagitan ng kaligtasan, sa pamamagitan ni Kristo, ay maililigtas ang kaluluwa ng bawat isa. Manampalataya po tayo sa Kanya. He gave to mankind a standard by which to form character. With an audible voice and in awful grandeur, He spoke His law from Mount Sinai. So ibinigay sa bawat isa sa atin ang standarte ng Kanyang pagkatao, ang kanyang karakter, upang ang kanyang kalooban ay ating masunod at iuukit niya sa ating mga puso't isipan ang kanyang kautusan. Distinctly, He stated what we must do in order to render acceptable obedience to Him and remain loyal to His law. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. At kapag atin itong ginawa, sinunod, na kapag mahal na mahal natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong lakas, at buong pag-iisip, magagawa nating sundin ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan. At kapag nahanap na natin ang kanyang katwiran, lahat ng ating hinihingi ay ibibigay. Kaya kinakailangan na sumunod tayo, tanggapin natin at sumunod sa Kanya, na maging isang loyal sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Binigay niya sa atin ang lahat. Kinakailangan lang nating makipag-cooperate doon. This is the first and great commandment, and the second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hung all the law and the prophets. So, mapansin natin na kapag mahal natin ang Diyos, nakatupad tayo sa unang utos. At kapag minahal natin ang ating mahal sa ang ating kapwa, masasabi natin, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makasunod. Kaya kapag nagmamahal tayo, mga kapatid, magagawa natin ang lahat. Kasi yung pananampalataya na nagmamahal at gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. At itong dalawang klase ng kautusan ay nakapaloob ang buong kautusan at mga propeta. So deep was the Lord's interest in the beings He had created. So great His love for the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kung gaano kalalim ang interest ng Diyos para sa atin, na ito yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya sa ating kaisa-isa niyang anak upang sino ang maniwala at malampalataya at sumunod sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panghawakan po natin iyan. Christ came to bring moral power to man, to elevate, ennoble, and strengthen him, enabling him to be partaker of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So mga kapatid, ito yung kapangyarihan ni Kristo na ibinigay sa bawat isa sa atin, yung moral power, our power or willpower na ma-elevate, ennoble, strengthen upang maging matatag ito. Piliin po natin ang kalooban ng Panginoon upang maging kabahagi tayo ng banal na kalikasan at ma-escape natin o maiwasan natin yung mga korupsyon dito sa mundo sa pamamagitan ng mga pagnanasa.
He proved to the inhabitants of the unfallen worlds and to human beings that the law can be kept. While possessing the nature of man, he obeyed the law of God, vindicating God's justice and demanding that it be obeyed. In the judgment, his life will be an unanswerable argument in favor of God's law. So, ito yung pruweba na yung mga tao na nakatira, o ito yung pruweba sa mga taong hindi nahulog ng mundo o hindi nagkasala, na sumunod sila sa utos ng Diyos. Kaya dito sa mundo natin mga kapatid, kaya dumagsa ang kasalanan dahil sa paglabag sa kautusan. While ang nature ng tao ay na-disobey nila ang kautusan ng Diyos, ito yung nangyari sa atin. Kaya kapag tayo ay bumalik sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, i-vindicate sa atin yung justice and demanding that it be obeyed. Masusunod natin ang kautusan ng Panginoon kapag tayo ay willing na sumunod. At ang kanyang buhay ay mapapasa atin. Maibibigay sa atin yung kapangyarihan na sumunod sa kanya. By his life of obedience, he gave a true representation of the law. By uniting with Christ, fallen, sinful human beings may confirm the life to the divine precepts. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Tingnan natin mga kapatid. Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo o buhay na pagsunod, nire-representahan niya ang kanyang buhay sa kautusan. Kapag tayo ay kaisa ni Kristo, na kahit tayo ay makasalanan at nahuhulog na tao, mabibigyan niya tayo ng buhay na kabanalan sa ating buhay na yung prinsipyo ng Panginoon ay maa-adapt natin. Kaya huwag po tayong mapanghinaan kapag tayo ay may mga weaknesses, mga kapatid. Dahil ang Panginoon ang ating halimbawa. Siya ang ating susundin. At ating masusunod siya. By keeping the commandments of God, they become laborers together with Him, who came to the world to represent the Father by keeping all His commandments. Napakaganda po mga kapatid. Kapag tayo ay laging susunod sa Panginoon kung ano ang kanyang kalooban, ay magiging isa tayong kamanggagawa na kasama ang Diyos. At kapag tayo ay namuhay dyan sa espiritu ng katotohanan, marerepresentahan natin na ang Ama sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang kalooban. Mga kapatid, napakaganda po ng ating topiko na kung saan kapag tayo ay willing na sumunod sa Panginoon, ibinigay na natin ang ating buhay sa Kanya. Kahit anong hirap ang madadanas ng isang tao, masusunod ng tao ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Habang tayo ay nandito sa lupa, nagpa-practice tayo paano mamuhay sa langit na bayan. Dahil ang pangako ng Panginoon ay hindi mabibigo. Ibibigay niya sa lahat na nagsisikap na maangkin ito. Sa ating kahinaan, si Kristo lamang ang ating kalakasan. At gawin lamang natin ang ating makakayang gawin. Humingi po tayo sa mga karunungan na ang ating standard ay maging mataas. Isipin natin ano yung pinaka-the best nating magagawa, gawin na natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Lumilipas lamang po tayo so that we can able to practice ourselves na maging kagaya kay Kristo. We need to acknowledge ourselves na yung mga weaknesses natin ay magiging strong din natin. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, may babahagi natin sa iba ang pagpapala na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga again and God bless.